Isa mapagpalang umaga sa atin lahat, lalo na sa ating butihing punong guro na si Mrs. Susana J. Sakatarapos. Ito po ang presentation of output ng ESP Department. So ako po pala, si Binibining Reynilyn C. Guillermo ang naatasan upang magpakita ng Weekly Home Learning Plan, ODL, and MDL sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikawalong antas. So inyo po nakikita ang template ng ating weekly home learning plan na binubuo po ng day and time, learning area, kung ano po yung subject na ating tinuturo, at learning competency, kung ano po yung MELC na nais nating linangin at paunlarin ng ating mga mag-aaral at ng kanilang mga kakayahan. So dito po natin yan linalagay sa learning competency. At learning task po ay may 4 na bahagi po yan ayon sa ating idea exemplar. Ito po yung panimula, pagpapaunlad, pagpapalihan, at paglalapat. At sa mode of delivery po ay meron tayong dalawa. So meron tayong modular distance learning and online distance learning. So sa weekly home learning plan, in modular distance learning, ito po yung aking ginawa para sa edukasyon sa pagpapakatao, grade 8. So, kung napapansin niyo po sa learning competency ay nandun po yung aralin na aming topic, ang pamagat ay ang pakikipagkapwa. So, ang nais ko pong linangin sa kanila ay natutukoy ang mga taong tinuturing niyang kapwa at nasusuri ang mga impluwensya ng kanyang kapwa sa kanya sa aspektong intelektwal na panlipunan. So, sa learning task po, may dalawa pong bahagi. Inumpisahan ko po sa una ay sa maikling pagsusulit. Dito po ay sa maikling pagsusulit upang masukat ko ang dati nilang kaalaman at kasalukuyan nilang kaalaman tungkol sa pakikipagkapwa. At dahil nga nasa modular distance learning tayo, kapag na-checkan ko po yung kanilang mga activity sheet, lalo na po ito sa maikling pagsusulit, ay gumagawa po ako ng summary ng kanilang score. So, para po malaman nila yung interpretasyon ng kabuuan ng score na kanilang nakuha. So, ayan po. Sa pangalawa pong bahagi ng panimula ay meron tayong tinatawag na puzzle. Sa puzzle naman po ay hahanapin nila yung 10 salita na nasa picture na ang mga salita ay maaaring pahalang, patayo, pabalik o diagonal. So ito po ay mga salitang doktor, kaibigan, kaklase, kaaway, nanay, tatay, guro o pare. So ang gagawin po nila ito sa kanilang activity sheet. At sa bahagi naman po ng pagpapaunlad na may pamagat na tayo na, sakay na, isulat ang pangalan ng mga taong tinuturing nilang kapwa. So ayan po, nakikita nyo po yung jeep dyan. So magdodrawing po sila ng mga muka at lalagyan po nila ng pangalan yung mga bawat bukang yun. So ayan po, ay may kaugnayan sa pangalawang gawain na may pamagat na pinapakilala ko sina. So dahil nagbigay po sila ng mga pangalan doon, ay uulitin ulit nila yung mga pangalan doon at ilalagay po nila yung kaugnayan nila sa kanilang kapwa at kung ano yung naitulong sa kanila ng kanilang kapwa at ano yung naitutulong nila sa kanilang kapwa. So ito po ay gagawin nila sa activity sheet o sa kanilang kwaderno. At sa bahagi naman po ng pagpapalihan ay nag-iiwan ako ng mga katagang na kaya mo bang mabuhay ng walang kapwa or sa English ay no man is an island. So sa pandemya ngayon na lalo na mahawaan lang tayo ng virus, talaga naman ma-isolate. So paano kaya nila mapapanindigan ang kasabihan na ito? So gagawin pa din po nila 'yan sa kanilang activity sheet at bilang bahagi po ng paglalapat ay gagawa po sila ng graphic organizer. So sa flower graphic organizer po ay dun po makikita ko kung paano nila pagyayamanin ang kanilang pagiging kabataan, kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang kapwa. So dun po sa pamamagitan po ng flower graphic organizer ay isusulat po nila dun
At dahil sa may lingguhan po na gawain, bilang summative test po ay ito po ay naglalaman lamang ng 15 to 20 items dahil po sa isang topic lang po ito patungkol sa ang pakikipagkapwa at reflection, kung ano po yung kanilang natutunan at ano yung kanilang nabatid at naunawaan. So kung napapansin nyo, sa ginawa ko pong weekly home learning plan sa modular distance learning ay may mga picture. So dahil po may mga bata pa din po tayo na kahit na may hawak silang module ay nagtatanong pa din kung ano yung mga panuto, instruction. So sa pamamagitan din ng paglalagay ko ng activity sheet diyan na may picture at may mga larawan, so para ganahan din po sila sa pagsagot ng mga activity ng ating ESP. So, ito po yung mga instructional materials in module distance learning na aking ginagamit. Una po dyan ay Messenger dahil ang Messenger po ay accessible to us na talaga naman na talaga naman na data lang yung kailangan. So, message na agad. Usually kasi kapag sa cellphone ay matagal dahil nga walang load. So ayan din po, may komunikasyon din po tayo, call and text. So mostly po sa mga parents po na mga nagtatanong. So ayan po, kapag po medyo mahaba na o marami-rami o mahaba yung sasabihin, tatawag po. At pangatlo ay meron tayong FB group. Sa FB group po, dahil nagkaroon kami nito dahil sa isa naming activity na self-career. So nakakatuwa na talaga naman ng mga kabataan natin ay nagsusumikap sa kanilang pangarap na ang iba sa kanila ay gusto nila maging doktor, maging teacher, maging police, maging doktor. So, lahat po 'yon ay nandito po nila pino-post sa aming exclusive FB group. So, pribado po 'yan na kami-kami lang po 'yun nando'n. At meron din po tayong YouTube or save video. So, mahalaga po na meron din tayong YouTube or save video sa ating mga MDL student. So, dahil para mas maunawaan din nila kapag may mga hindi sila naintindihan, naguluhan sila. So, sa panonood ng video ay hindi lamang natututunan na na- natututuhan natutut ay, natututunan natututo sila, sorry po, natututo sila. So, nalilibang din po sila. So, eto po 'yun. So, ayun po ay ang aking YouTube video na nakuha. At ginagamit po sa pagdi-discuss ng ating lesson na pino-post ko din po sa Facebook group. So dumako naman po tayo sa weekly home learning plan in ODL or online distance learning. So ito po, gano'n pa din po sa learning competency, ang pakikipagkapwa. So, isa po do'n ay ang belt na natutukoy ang mga taong tinuturing niyang kapwa at ang learning task po ay gano'n pa din po, same pa din po sa MDL na merong maikling pagsusulit upang masukat ang dati nilang kaalaman at kanilang kasalukuyang kaalaman tungkol sa pakikipagkapwa. So, sa mode of delivery po, ang pinagkaiba ay Google Forms po yung ginamit ko at sa link na lang po nila yung sasagutan at ipo-post ko na lang po yun sa Google Classroom at makikita po agad ng bata ang kanyang score na nakuha at malalaman po agad na malalaman po niya ang kanyang interpretasyon ng score na nakuha niya. So, ayan po. So, pangalawa pa din po na gawain ay ang puzzle. So, sa puzzle po ay magdo-drawing sila. Ay, sa puzzle po, ayun po, dito po hahanapin po pala nila yung mga salita o titik na mga tinuturing nilang kapwa. Maaaring ito ay pahalang, patayo, pabalik o diagonal. Ito po ay pino-post ko sa Google Classroom. So, maaari nilang gawin sa activity sheet
or sa notebook, pipicturan, isa-save at ia-attach sa file sa ating Google Classroom. At lagi ko pong pinapaalala na 'wag nilang kakalimutan na mag-turn in. At sa bahagi naman po meron tayong pagpapaunlad. So, ang unang gawain ay tayo'y nasakay na. So, ayan po, dito po sila yun, naguguhit sila ng larawan at lalagyan nila ng pangalan. At ito po ay merong kaugnayan sa pangalawang gawain kung saan po yung kanilang kapwa ay ilalagay nila kung kaano-ano nila yon at kung ano po yung naitulong sa kanila at ano yung naitulong nila sa kanilang kapwa. So, ito po ay ipino-post ko din po at sasagutan nila sa Google Classroom. Maaari din po nilang gawin sa kanilang kwaderno at pinapaalalahanan ko po lagi na huwag kakalimutan ang mag-turn in. So, sa bahagi naman po ng pagpapalihan, dito po para mabatid natin kung ano yung kanilang masasabi or interpretasyon sa kaya mo bang mabuhay na wala kang kapwa. So, dun natin malalaman. So, ito po, sa bahaging pong ito ay ipo-post ko po siya sa FB group para po makita din po ng kapwa nilang kamag-aral ang kanilang answer. So, dun po. So, sa bahagi po ng paglalapat, meron po akong flower graphic organizer. So, dito po ay susulat nila yung mga taong tinuturing nilang kapwa at kung paano ito nabibigyan ng halaga sa kanila. So, titignan po at masusukat natin yung kakayahan nila, kung paano nila pahalagaan ang kanilang kapwa. So, diyan po, sa ito po ay pino-post ko din po sa Google Classroom. At bilang panghuli po sa mga lingguhang gawain, meron tayong summative test na naglalaman po ng 15 to 20 item dahil sa isang topic lamang po ito. At ang pangalawa po ay reflection kung ano po yung nabatid nila at mga naunawaan. So, ito din po ay pino-post ko sa Google Classroom. So, ito naman ang mga instructional materials na ginagamit ko sa online distance learning. Una po ay ang Google Classroom. So, nakikita niyo po meron po akong tatlong online class. Pangalawa po ay ang Google Meet. So, dito po kami nakikita at nagkakamustahan at dyan po nagkakaroon ng mga discussion at palitan ng mga kuro-kuro at impormasyon. Pangatlo po, Google Forms. So, malaki po yung tulong ng Google Forms dahil sa mga quizzes, exam na talaga naman na magbabasa lang yung bata, isang pindot lang, okay na, at nalalaman nila agad yung score. At para sa atin sa side and teacher ay mabilis din tayo nakakapag-record sa pamamagitan ng Google Forms. So, meron din po tayong Messenger. So, usually po sa Messenger ay dun po nagsisend ng mga meeting natin sa Google Meet. So, ay kung ano yung link, kung ano yung code, so nandiyan po. Or kapag meron silang katanungan tungkol sa mga aktibidades na nakapost sa Google Classroom, so para isahang sagutan or discussion lang, so dito ko na din po pino-post sa Messenger. So, pang-anim po, FB group. So, dito din po ako nagpo-post ng mga videos at some mga PPT or PowerPoint presentation na aking ginamit. So ito po, yung PowerPoint. So hindi nawawala yan sa atin, PowerPoint presentation. At katulad po kanina, ito po yung video. So So ayun po, may video din po akong ginagamit. So ito po yun, nakikita nyo po sa screen, yung mga activity sheet na ginagawa ko. So ito po yung mga pinopost ko sa Google Classroom. So ayan po, para mas ganahan po sila at mas matuwa sila sa pagsasagot. Ayan po. So ito naman po, so ito po yun. So, ang pinagkaiba po ng ano po yung congruency sa dalawa. So ito po yung pagkakaugnay-ugnay na gusto lang po natin na ibahagi ang mga kaalaman sa ating asignatura. So kung ano man pinagkaiba ng mode of delivery, pero isa lang naman yung gusto natin matuto yung mga kabataan sa ating lipunan.
sa tungkol sa pakikipagkapwa. Hanggang dun na lamang po. So, kahit na magkaiba po yung way ng delivery ng ating discussion sa kanila, pagbibigay ng kaalaman, pero parehas lang naman po ng linalaman. So, ang nais lang naman po ay ang matuto sila. So, yun lamang po at maraming salamat po.